Hello po guys. To God be the glory po. Thank you po ulit sa lahat ng makakakita at magta-try magtapos ng content ko na to. Bali, number 8 na po. Life motivation, life coach, insights, POV na rin po ito. Pinagsama-sama ko po guys. Maraming salamat po sa lahat ng makakakita ng content ko na to. Sana po try nyo pong umpisahan mula number 1 hanggang final part. So, konting review lang po guys. Yung pong ginawa ko nung March 2023, hindi ko po tanda kung March 12 o March 14. Kalkalin nyo na lang po yung profile ko para makita nyo po yung content ko dyan. Konting review lang po guys kasi napakaganda po ng lesson ng content na ginawa ko na yon. Salamat po sa lahat ng nakakita ng content ko na yon. Sana po wag nating kalimutan yung mga life lesson na nakalagay dun sa mga ginawa kong content na yun. Hindi ko po tanda kung 1 to 8 yun o 1 to 7 eh. Try nyo pong hanapin, kalkalin nyo po. March po yun. Tungkol po yun sa konting review lang po to, dadagdag ko po to dito sa content ko na to, na life motivation, life quote. Sana po kahit sinong makakita nito makapagdagdag ako ng maliit na uplifting na moods, booster, para lumago pa po yung tiwala at pagmamahal natin sa ating Creator. Pagtibayin po natin, kapitan po natin ng mahigpit yung faith natin sa ating Panginoon at sa Kanyang bigatin san. Kasi yan po talaga yung magdadala sa atin sa right path, papunta sa Kanya, papunta sa reservation binibigay niya, papunta sa salvation na pinapangako sa atin ng ating Panginoon, na ating Creator. Kasi walang sino man pong makapagbibigay sa atin kundi siya lang po, ang atin lang pong Creator, through His begotten Son. Amen. Sana po kahit papano talaga guys makapaghatid po ako ng maliit, kahit maliit lang pong motivation na magdadagdag pa po ng pagtitiwala talaga natin sa kanilang dalawa, sa kanilang mag-ama. Kasi nobody can tell po talaga guys, walang sino man pong makakapagsabi kung hanggang anong oras talaga tayo mananatili dito sa mundong ito. Ito pong mundong ito ay testing ground lang natin guys. Paulit-ulit ko po yung hanggat maidadagdag ko po yan sa content ko, ginagawa ko po. Ito po ay testing ground lang. Huwag po nating asam-asami na mabuhay tayo ng sobrang tagal dito sa mundong to. Kasi ito po ay babalutin. Ito po ay may paparating na maraming kakaibang pangyayari na hindi natin magugustuhan. Kaya po, hanggat may time pa po tayo, samantalahin po natin. Kasi, ito pong si Leonardo da Vinci, maidagdag ko nga po ito sa content ko na to, itong part na to, pag-review ko po dun sa content ko. Ito pong si Leonardo da Vinci ay isang pintor, isang philosopher din po, na may ginawa po siyang isang painting na inabot po ng 11 years bago niya po natapos. From the first month po hanggang 11 months po ay natenga po yun. Kasi ang nabuo lang po niya ay 11 karakter dun sa Last Supper na obra maestra niya. Iyan po, ang sabi po nung gumawa ng video na to, ng content na to, hindi niya po pinipilit yung makakakita ng content niya kung gusto mong maniwala sa kanya. Kasi sabi niya po, para po sa kanya totoo yung pangyayaring yun, na nahirapan po talagang buuin yung Last Supper na kumakain ng ating Lord Jesus kasama ang kanyang 12 apostol. Kasi nung ginawa daw po yun ng pintor na to, itong obra maestra niya na to, nahirapan po siyang hanapin yung gaganap na Judas. Hindi niya po akalain na after 11 years ay makikita niya ulit yung gumanap na Jesus, na sa kanya pong pag-iisip, sa kanya pong mga imagination motives niya, kasi hindi mabuo yung obra maestra niya kasi wala po yung itsura ni Judas na nasa utak niya na kailangan yung itsurang yun ang gaganap na Judas. Kasi nakita niya na po sina Andrew, sina Philip, si Bartholomew, si John, si Peter, si Thomas, nakita niya po yung 11, pati po ang ating Lord Jesus, nakita niya. Kaso, hindi niya po matagpuan within 11 years, pang 11 years niya pa po nabuo yung kanyang obra maestra. Napakaganda po ng lesson. Tapos habang pinipainting na po niya, yung lalaking gumanap na Judas, hindi niya po akalain na yung lalaking yun, yun din po pala ang gumanap na Jesus Christ, na unang-una niyang nakita na
na nakiusap siya kung po pwedeng maging model niya bilang Jesus Christ. Umiiyak po yung lalaking ipinipaint niya after 11 years. Nalungkot po yung lalaking yun. Kasi ang context po guys, ang pagkaintindi ko po doon, kaya ako po ginawan yun ng content din, parang inano ko po sa sarili kong content, talaga pong ang isang human being, sa kalaunan po talaga, pag hindi po tayo nag-ingat guys, madadala po talaga tayo ng buyo ng kasalanan, ng sting ng kasalanan, kapag hindi po natin pinagtibay yung faith natin sa ating Creator. Kasi nung una po, ang ginampanan ng lalaking yun ay being Jesus Christ, nung kinuha siya ni Leonardo da Vinci. Tapos after 11 years po, gumanap naman siya bilang Judas. So umiiyak po yung lalaki, sabi niya po, are you not recognize who I am? Tapos sabi sa kanya ni Leonardo da Vinci, I'm sorry, why are you crying? Am I hurting you for asking you to be my model? Sabi niya, hindi, kasi nalulungkot po ako, umiiyak po ako dahil sa sobrang lungkot po, sa sobrang sikip po ng aking kalooban. Kasi ginagampanan ko po ngayon ng isang karakter na nagtraidor sa ating Panginoon. Samantalang 11 years ago po, ay kinuha niyo po ako bilang ang ating Lord Jesus. So, nalungkot din po yung pintor. Yung po yung essence ng context nung gumawa ng content na to. Kasi hindi niya din po akalain na maisa sa katuparan niya yung pagmumukha ng dalawang karakter sa iisang tao lang. So, parang pinapatunayan po ng pagkakataon na yung lalaking gumanap na Jesus ay nagpakasama after 11 years. Kasi para po sa ating lahat, yung globally po, si Judas po ay isang masamang tao. Kasi nga po, ipinagkanulo niya po ang ating Lord Jesus. So, tumatak po yan, generation by generation. Kasi hindi niya po naingatan yung tiwala sa kanya ng ating Lord Jesus. Na binigyan siya ng chance, hinango siya sa kasalanan. Kasi lahat po ng pinipili ng ating Panginoon nung time na yon ay nakalubog din po sa pagkakasala. Hinango niya po, nilinis niya po. Tapos, kumbaga nagtuloy-tuloy po sila, kaya po sila naging apostol ng ating Panginoon. Sila po ang sumulat, sila po ang nagbigay ng mga epistles na yan sa love letter ng ating Panginoon. Kinasiyan po sila ng spirit ng ating Panginoon, kaya nagawa nila yan. Kasi nga po, yung iba po, tinutuligsa nila ng mga walang kwentang tao, masasama, mga walang pinag-aralan, ang gumawa ng love letter ng ating Panginoon. Kahit po sila walang pinag-aralan, mga mahihirap at mga mangmang na tao, binigyan po sila ng Panginoon ng power para magawa nila, para maisulat nila generation by generation, ay makarating sa huling generation natin ang salita, ang Word of God ng ating Creator. Kasi nga po, yan pong Word of God ay powerful po yan. Lumilinis po yan sa kasalanan ng isang human being. Kasi ang Panginoon po ay infinite, makapangyarihan po siya. Mahiwaga po lahat ang kanyang creation, ang lahat ng kanyang ginawa. So, umiiyak po yung lalaki yun, parang sising-sisi po siya. Pero in a way, nakatulong po siya kay Leonardo da Vinci kasi natulungan niyang matapos yung obra maestra ni Leonardo da Vinci, kaya nagkaroon po ng painting na Last Supper. So, ang galing po guys. Ibig sabihin po, pinapakita lang po, para po sa akin, gamitin niyo po yung discretion niyo, yung inyong discernment. Kasi para po sa akin, talagang ang tao po, kapag hindi po tayo nagtumibay ng kapit sa pagmamahal at motivation ng ating Creator, tayo po'y maliligaw. So in a way, parang parang yung lalaking pong yun, sising-sisi din po siya. Kasi sa bandang huli po, na-realize na parang inilubog siya, naging masama siya dahil sa mga ginawa niyang bisyo sa kanyang buhay. So, ang ganda po nung ginawang content ng lalaking to, napakarami pong life lesson, nakakaiyak po, tapos meron po talagang maihahatid na talagang malalim na life lesson sa bawat makakapanood at makakakita ng content niya. So guys, sundan niyo pa po. Thank you so much po. Sana po kahit papano nakapaghatid po ako ng maliit na life lesson and motivation sa bawat makakakita at dadaanan ng content ko na to. Thank you so much po sa pagtatapos ng bawat part ng content ko na to. To God be the glory po. Ibigay po natin lahat ang kapurihan at pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon na magbibigay sa atin ng salvation. Hari nawa po lahat tayo'y maging chosen sa pagbabalik ng kanyang bigatin saan. Amen. Sundan niyo pa po. Maraming salamat po talaga. God bless us all po, and to God be the glory po ulit. Amen. Ingat po tayong lahat palagi. Thank you po for watching. Amen.